Di ba? Importante na meron tayong mga karabing, ang tawag doon, karabing elbows sa church. Amen po ba yun? So, kapag meron tayong mga problema, sino po ang una nating tatawagan? Siyempre, yung ating mga kaibigan, ng mga ka-churchmates, pinagkakatiwalaan natin, na kapag meron tayong sinabi natin sa kanila, yung ating problema, ay hindi nila yun ichichismis sa iba. Para pag-uusapan sa umagang ito, ang ating pong text is found in 1 Kings chapter 17 verse 8 hanggang 16. So nung nakaraang Sunday, ang pinag-usapan po natin, ang naging source ng ating topic, ng ating mensahe ay yung babaeng balo. Namatay yung kanyang asawa na anak ng isa sa mga propeta. No, at dumating na yung kanyang pinagkakautangan at kukuhanin na yung kanyang ilang anak, 2 anak para gawing alipin. Okay? Ngayon po, yung again ang magiging source ng ating topic ay isa na namang babaeng balo. Ano, isang babaeng balo. Gusto ko lang parang maglagay ng input sa inyo mga kapatid, na ang kahirapan, hindi ito sagabal para tayo ay magtagumpay. Ulitin natin, sa katabi natin. Ang kahirapan ay hindi sagabal para ikaw ay magtagumpay. Nakuha pa natin yon? Okay, so maaaring ngayon mahirap ka, pero that is subject to change. Amen? Subject to change yun. Yun ay magbabago. At again, makikita natin yung truth na yon, no, yung katotohanan yon dito po sa babaeng balo na ating pag-uusapan sa umagang ito. Last time, it was the prophet. Sino yung propeta? Si Elisha. Ngayon naman, ang gagamitin naman ng Panginoon sa kanya ay saring prophet, no, siya yung mentor. Sabihin natin sa katabi, mentor. Are you a mentor or a tormentor? Ka ba ay mentor or isang tormentor? Okay, si Prophet Elijah. 1 Kings 17 verse 8 to 16. Then the Lord said to Elijah, "Go and live in the village of Sarephat near the city of Sidon. I have instructed the widow there to feed you." Kasi verse 1, ito na yung nag-proclaim ng drought, no, anong tawag dito? Ng tagtuyot. At dahil merong drought, tagtuyot, magkakaroon din ng famine for 3.5 years, no, etong tagtuyot na to, because of King Ahab, no, kasi nagkaroon na ng idol worship So yun yung parang pinaka-background niyan. Nakalimutan na nila ang kanilang Diyos, ang Diyos na si Jehovah, and they have turned into idol worship. Si Baal, pagsamba kay Baal, wherein ino-offer nila yung kanilang mga anak dun sa fire, no, sinusunog, para gawing sacrifice kay Baal. Okay? Verse 10, so he went to Sarephat. As he arrived at the gates of the village, sabi niya, he saw a widow gathering sticks. Ano raw ginagawa ng widow? Siya ay namumulot ng mga kahoy, mga sanga. Diba? Anong gagawin niya doon? Sabi niya, and he asked her, "Would you please bring me a little water in a cup? Pwede bang pakibigyan mo ko ng tubig sa isang baso?" As he was going to get it, he called to her, "Bring me a bite of bread too." So ano yung request ni Elijah? Pakibigyan mo nga ako ng basong tubig, di ba? So eto namang si widow ay talaga namang anong tawag doon, maawain, siguro nakita na pagod. Etong si Elijah doon sa kanyang paglalakbay. So kukuha na siya ng isang basong tubig. Habang paalis na siya, teka, pwede bang pakisamahan mo na rin ng konting tinapay? So yun yung request nitong si Elijah. But
she said, I swear, sabi niya, by the Lord your God, that I don't have a single piece of bread in the house. Wala nang natitirang tinapay sa aking bahay. And I have only, sabi niya, a handful of flour, konting harina, left in the jar, and a little cooking oil in the bottom of the jug. Konting harina at saka konting langis na lang ang natitira. I was just, sabi niya, gathering a few sticks. Nangunguha lang ako ng mga tuyong sanga. Sabi niya, to cook this last meal. The last supper. Okay? And then, sabi niya, my son and I will die. Mamamatay na kami. Huling hapunan na lang namin to. Ito yung dahilan kung bakit nakita mo ko na nag-gather ng mga sticks. Di ba? Parang sa tono ng pananalita niya, parang talagang, alam mo yon, hirap na hirap, huling kain na lang. Di ba? At dahil merong drought, merong famine, she was no longer expecting any food. Di ba? Hindi na siya nag-expect ng pagkain na darating dun sa kanyang bahay. Hindi rin sinabi diyan na meron siyang ibang source or ibang resources. No? Tuloy natin ang basa. But Elijah said to her, don't be afraid. Don't be afraid. Kasi ang sabi ng Diyos kay Elijah, nung matuyo yung brook Cherith, di ba, nung una kasi before this verse, ang pinapunta ng Diyos si Elijah dun sa brook Cherith, dun siya umiinom at saka dun siya pinapadalhan ng pagkain sa pamagitan ng mga raven o ng mga uwak. Diba? Pero natuyo na yung brook Cherith. Kaya ang sabi ng Diyos kay Elijah, punta ka sa Sarepta. Meron akong inutusan doon na isang babaeng balo para pakainin ka. So siguro, nung sabihin ng Diyos yun kay Elijah, iniisip niya na itong babaeng balong to ay mayaman. matandang mayaman. Okay. Singit lang, no? So akala niya mayaman. And to his amazement, mga kapatid, hindi mayaman. Mahirap pa sa daga. Diba? So minsan yung ways ng Panginoon, napaka-imposible. It's beyond our imagination. Amen? Yung kilos ng Diyos, mga kapatid, unexpected. Hindi dun sa mga bagay at pamamaraan na ine-expect natin. He moves in mysterious, miraculous ways. Amen? Don't be afraid, sabi niya, go ahead and do just what you've said, but make a little bread for me first. Huwag kang matakot. Gawin mo yung sinabi mo, pero bago mo gawin yon, gawa ka muna ng para sa akin. Kung kayo yung babaeng balo, ano sasabihin nyo? Sabi mo sa kanya, epal ka rin, ano? Sinabi ko na nga sa yung, eto na lang, konti na lang. Di ba? Eto na lang natitira, tapos sasabihin mo, unahin kita. Baka tadyak ang aabutin. Di ba? And ang isa pang bagay na dapat nating para makita rito, etong babaeng ito, na taga Sarepta, hindi naman siya kabilang dun sa people of God. Israel. Kung siya isang Israelita, at least meron siyang, alam mo yon, meron siyang idea kung sino yung God na pinaglilingkuran itong si Elijah. Siya isang hentil, isang pagano. Maaaring narinig lang niya yung Diyos ng Israel. And somehow, parang nung mapakinggan niya yun, nagkaroon siya ng pananampalataya. No? So, sabi niya, use what's left to prepare a meal for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. No? Ito yung sinasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Anong sabi? There will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. That is the word of the Lord. Yun yung promise ng God, no, dun sa babaeng balo, spoken through the prophet Elijah. Okay? Ang sabi ni Elijah, parang ang sinasabi dito ni Elijah,
Ito yung sinasabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Hindi ko to sinasabi. Di ba? Ito yung sinasabi ng Diyos ng Israel. So somehow, merong parang konting pananampalataya. Etong babaeng balong ito, naririnig niya yung Diyos ng Israel. Okay? Kasi kung hindi, meron naman siyang choice eh. Di ba? Meron siyang choice to say no to Elijah. Pero what happened? Verse 15, ano yung sabi doon? So she did, ano daw? She did as Elijah said, and she and Elijah and her son continued to eat for many days. Because she did what God had said through the prophet Elijah. No? Verse 16, there was always enough flour and olive oil left in the containers, just as the Lord had promised through Elijah. So, i-connect po natin, mga kapatid, no, dun sa ating pag-uusapan sa umagang ito, maaring hindi naman talagang saktong-sakto na etong pangyayaring ito, kasi wala naman sa atin yung, siguro merong kaso na, eto na lang yung food. Di ba, kagaya ng kaso niya, eto na lang yung pagkain namin, sasaing namin, isang gatang ba yun, na bigas, ang gatang mo, yung lata ng sardinas na 555, ganun pa kalaki. Eto na lang yung natitira naming bigas at isasaing na lang namin ito at kami ay aantayin na lang namin ang aming kamatayan. Wala namang ganung kaso dito, di ba? Meron ba? Sino dito kumakain pa ng 3 beses ang araw? Okay. So, lahat naman, di ba? Ang iba, 4, 5 beses pa kumakain, no, sa isang araw. So, ang topic natin is, yung sequel nga siya, Rags to Riches, pero this time, mga kapatid, is the principles. Let's study, tingnan natin kung ano yung mga prinsipyo na nakaloob dito, kung paano natin mararanasan ang patuloy na tagumpay sa ating buhay. Success, I believe, is a journey. It's not a destination. Okay? Kasi meron tayong mga sinet na goal dati na na-reach na natin. Tama ba yon? Yung iba sa inyo, nag-set ng goal na 4 years sa college. Diba? Tapos na ako. Na-reach mo na yung goal na yon. Nung matapos ka ng college, hindi ka naman nag-stop na doon eh. Diba? You set another goal. Diba? Magtatrabaho ako for 2 years. After 2 years, mag-iipon ako at ako ay magiging entrepreneur. Magtatayo ako ng negosyo. If you're a call center, IT ka, maaaring ginogol mo, 5 taon lang ako magtatrabaho as an IT. After that, ako ay magtatayo ng sarili kong negosyo, consultancy. Halimbawa, magtatayo ka ng sarili mong call center. Diba? Or kung ano man yon. Diba? So, ang success, mga kapatid, hindi ko mo naabot mo na yung isang bagay ay okay ka na doon. Diba? It's not a destination, it's a continuous journey hanggang sa ma-reach natin yung perfection. Okay? So, meron tayong mga sinet na goal, may mga na-accomplish na tayo, may mga nangyayari sa buhay natin because of the Lord, because of faith in God. Amen ba yun? May mga na-accomplish tayo. And we recognize na yung mga accomplishments na yon, yung mga success na yon na na-achieve natin, it's because of our faith in God. Dahil ina-apply natin yung kanyang salita, di ba? Nagte-take tayo ng risk, naniniwala tayo doon sa sinasabi ng salita ng Diyos that we can do all things through Christ who strengthens us. Di ba? So tayo ay nagiging unti-unti, nagiging successful. Yung iba, dating mga estudyante, dito gumraduate na ngayon, nasa ibang bansa na. Di ba? Yung iba, maaaring ang ina-aim na nila, magtatayo na sila ng kanilang mga sariling negosyo or whatever. Diba? So that's success. Amen ba yun? Okay. So, kaya pinag-uusapan natin dito ay hindi success period, kundi continual success.
No? Kasi yun ang gusto ng Panginoon na ma-attain natin sa ating buhay. So ano yung mga prinsipyo na nakapaloob, again, dito sa binasa nating scripture, na kung saan ay pwede nating i-apply para maranasan natin yung patuloy na tagumpay sa ating buhay. Whether in the area of spiritual, amen, patuloy ka na nag-grow spiritually, whether dun sa area ng yung career, whether dun sa yung emotional life, financial life, family life, holistic ang pinag-uusapan natin. Hindi lang spiritual. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Okay, principles of continual success. Success principle. Principle number one is eto. Sabay-sabay nating basahin. Tama ba yan? Kasi, dun sa statement ng babaeng balo, ang sabi niya nung una, isasaing na lang yon, pagkatapos nun ay mamamatay na sila. Pero nagbigay ng offer si Elijah. Teka, sabi niya, pakainin mo muna ako, gawin mo kung ano yung sinasabi mo, di ba? Pagkatapos kumain ka, kasi ito yung sinasabi ng Diyos ng Israel. Kung kontento siya, mga kapatid, kung kontento siya dun sa una niyang sinabi, hindi. Di ba? Huling kain na nga lang namin to eh. Mas mapapabilis ang kamatayan namin kapag, di ba, sa'yo ko ipinakain to. Di ba? So, ibig lang sabihin ito, mga kapatid, that at that moment in time, etong babaeng balong ito, hindi siya kontento dun sa kanyang sitwasyon, dun sa status ng kanyang buhay. Kaya nga, ni-risk niya yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya. Walang mawawala sa akin. Maniniwala ako. So isang prinsipyo ng success, mga kapatid, is never be content with your current state. Kasi kung kontento ka na, para mong sinasabi na you're already perfect. Parang satisfied ka na, okay na lahat, perfect na yung buhay mo, perfect na yung lahat dun sa na nararanasan mo, then pwedeng mag-stop ka na dun sa pag-aim ng mas mataas pa or mas progresibong buhay pa. Amen po yun, mga kapatid? Ang success, patuloy nating may experience if we keep on learning. Di ba? If we keep on parang desiring for more. Kasi pag sinabi natin na, okay na ako, kontento na ako, parang ang mangyayari na, talagang titigil ka na dun sa progress mo. Whether in the area ng spiritual or whatever area ng ating buhay. Natatandaan nyo, yung lagi nating sinasabi, the biggest room in this world is, the room for improvement. Amen? Ano raw yung biggest room? The room for improvement. Lagi nating pwedeng i-improve ang ating sarili. Spiritually, emotionally, physically, financially, pwedeng i-improve. And it goes, mga kapatid, dun sa sinasabi ng 2 Corinthians na we are changed from, from glory to glory to glory to glory. Paakyat. From faith to faith, from strength to strength. Amen ba yan? So, never be content with your current state. Laging pwedeng i-improve yung ating katatayuan, yung ating kalalagayan. Yung spiritual growth mo ngayon, pwede pang mag-improve yan. Yung service mo sa Panginoon, pwede pang mag-improve. Yung mga relationships mo, pwede pang mag-improve. Amen ba yun? Okay, sabi ng Philippians chapter 3 verse 12 hanggang 14 sa Living Bible, sabi ni Paul, sino may sabi? Si Paul.
I don't mean to say, sabi niya, I am perfect. I haven't, sabi niya, learned all I should even yet. Sino nagsasabi nito? Si Paul. At kung alam natin ng background, this is one of the last epistles written by the Apostle Paul. Ibig sabihin, ito yung mga huling sulat na sinulat niya bago siya malagutan bago siya bitayin. Okay? And yet, sinasabi niya, I haven't learned all I should even yet. Siya yung sumulat ng Book of Romans, di ba? Siya yung sumulat ng Philippians, Ephesians, Galatians, lahat ng yan. Siya, almost kalahati ng New Testament, siya yung nagsulat. And yet, sinasabi niya, I haven't learned all. And then, ito pa yung sinasabi niya, but I keep working toward that day when I will finally be all, I will finally be all that Christ saved me for and wants me to be. Yun ang wino-work out niya. No, yung kung ano yung gusto ng Diyos para sa Kanya. Verse 13. No, sabi niya, dear brothers, I'm still not all I should be, but I am bringing, ano sabi niya? I am bringing all my energies to bear on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead, I strain to reach the end of the race and receive the prize for which God is calling us up to heaven because of what Christ Jesus did for us. Ibig sabihin, kay Paul, ang buhay laging progressive. Amen? Laging pasulong. So never be content. Diba? Ano ba yung estado mo? Ano yung kalalagayan mo ngayon? Diba? Mahirap ka ba? Nandun ka ba sa class, nasa class A ka ba? Class B? Class C? Diba? Pwedeng improve, no, yung quality of life. As long as, mga kapatid, hindi ka nakokontento. Kaya nga, continual success. Amen po? Sino dito hindi pa siya satisfied dun sa kanyang kalalagayan ngayon? Gusto pa niyang i-improve yung kanyang buhay. Amen. So, yun po yung una. Never be content dun sa iyong present status. Pangalawa, principle number 2 is, ano daw? Turn your struggles into stepping stones. Kapag mayroong mga hardships, kapag mayroong mga difficulties, challenges dun sa buhay mo, what is your response? Your response? Ano yung reaction mo? Kapag mayroong mga struggles, adversities, how do you react? How do you respond? Di ba? Lahat ng mga successful people, mga kapatid, yung mga struggles nila, ginawa nilang stepping stone yun. Di ba? Yung mga obstacles na yun, in-overcome yung obstacle na yon, and then sila ay naging successful. Dati, ang pagbibiyahe, ang paglalakbay, napakahirap. Nung panahon ni Apostle Paul, they travel by land sa pamagitan ng mga kabayo, ng mga asno, mga karwahe. Diba? And then, sa sea, sa pamagitan ng mga, wala pa naman talaga mga barkong malalaki nun, di ba? Mga ship, di ba? At wala pang eroplano yon. So, yung hardship, dun sa travel, in-overcome yun ng tao sa pamagitan ng, pag-iimbento ng mga easier way na pagtatravel. Anong na-imbento ng tao? Ano na-imbento? Mga sasakyan, di ba? Mga behikulo. Mas mabilis ang travel. Sinementohan yung mga kalsada. So, yun ay isang obstacle, di ba? Na dahil dun sa obstacle na yon,
nagkaroon ngayon ang tao, nakapag-imbento siya ng isang technology para i-overcome yung obstacle na yon. Dati ang dilim, it's an obstacle. Pero nung ma-imbento yung light bulb, yung incandescent lamp, marami, di ba? So lahat yan in-overcome ng tao. Naintindihan po natin? So sa buhay natin, mga kapatid, merong mga obstacles, merong mga struggles, mga difficulties na dapat ang maging respond natin ay hindi pagsuko. Tama? Kasi minsan ang nangyayari sa atin, kapag meron tayong problema, suko kagad. Alam niyo yon? Problema sa kahirapan, problema sa pera. Brad, ba't di ka na na-attend? Ba't di ka na nag-church? Bakit parang na-backslide ka na? Kasi, lagi kong problema pera eh. Pati Sunday, kinakailangan ko magtrabaho. Pulos ako, yung kayod ng kayod, kahig ng kahig, wala namang matuka. Yung mga ganon. So mga struggles yun, mga obstacles yun, mga kapatid, na dapat gawin nating stepping stone sa ating buhay. Amen ba yun? Amen? Pero hindi natin ma-overcome yung mga struggles na yun kapag tayo ay nega. Di ba? Alam mo yon, yung nega. Negative. Laging kapag merong parang dumating sa buhay mo, negative lagi kagad. Ang hirap. Hindi ko kaya yan. Ganito, ganyan. Di ba? Minsan, opportunity yung dumarating sa'yo, pero dahil negative ka, ang feeling mo, ano pa rin yun? Difficulty or struggle or adversity pa rin. Di ba? So, we need to overcome yung mga struggles na yun, gawin nating stepping stones. Turn your adversities into opportunities. Turn your scars into stars. Amen? Ibig sabihin, huwag basta susuko. Pakitapik ang katabi, sabihin, huwag susuko. Anong kanta ni Pacquiao? Yung kanta ni Pacquiao? Ipaglalaban ko. Parang ganon. Ipaglalaban. So, we need to turn our struggles into stepping stones. Principle number 3 is, sabay-sabay nga po natin basahin, proclaim by faith things you expect to have in your life. The power of faith confession. Diba? Ang sabi niya dun sa verse 14, for this is what the Lord, the God of Israel says, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. Ano lagi yung declaration sa inyong bahay? Ano lagi mong sinasabi? Wala, problema, hirap. Di ba? So ano yung mga declaration natin? Sabi niya, wala pa yan actually. So ang faith declaration is saying, what you believe will come to pass. Mangyayari siya. Speaking those things which are not as though they were. Wala pa sila, pero dinideklara mo na sila na parang nag-e-exist. That is faith. Amen? Naniniwala ba kayo na yung maliit na butong yun, pag tinanim mo, lalabas doon ng isang puno, magkakaroon yun ng sanga, at magkakaroon yun ng bunga, etc., etc. That's faith, di ba? Natural faith yun. Yung binhi, ay yung seed, alam mo, nasa seed na yun, nakapaloob doon, lahat ng potential para maging isang malaking puno, kung anong klase mang puno kung anong klase ng puno, yung seed na yun, lalaki siya, magkakaroon siya mag-spring forth yung sanga, branches, yung dahon, di ba? At magkakaroon ng bunga. Amen? So, ganun din, merong faith na dinideclare mo, di ba? By faith, mangyayari itong mga bagay na to,
at mangyayari. Be it done according to your faith. Mangyari ito ayon sa iyong sinasabi. Sa inyong sinabi niya dyan, verse 14. At eto pa mga kapatid, Numbers 14:28, now tell them this. Sabay-sabay natin basahin. As surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Kung ano yung mga narinig ko sa inyo na sinasabi ninyo, yun ang gagawin ko sa inyo. Masakit ako. Mahirap ako. Pangit ako. Mahina ako. Kaya di ba may kinakanta tayo, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done. As the Lord says, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. The power of the spoken words. Usually, generally speaking, kung ano yung sinasabi mo, yun ang pinaniniwalaan mo. At kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa iyo. Amen ba yun? Okay, lastly, mga kapatid, number 4. Number 4 na tayo. Sabay-sabay nating basahin. Go. Discipline and determined to never give up. Kilala niyo si Winston Churchill? Churchill. Naging Prime Minister ng saan? Hindi ko matandaan. Winston Churchill. Great Britain, England, Churchill. Tama. Kasi parang kapanabayan siya ni Roosevelt. Superpower, no? Nung US at saka nung World War. Nung kalaban nila yung Japan, yung anong World War yon? World War II. Okay. So Great Britain, England, si Winston Churchill. Na-invite daw itong si Churchill sa isang parang graduation. Sa isang university. Hindi ko matandaan kung anong university yun. Kilalang university. Para magbigay ng, anong tawag doon? Yung speech. So tinawag na ang kanyang pangalan, Winston, Prime Minister of England, Winston Churchill. Tumayo po siya. Alam niyo kung ano lang sinabi niya? Never, 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 never give up. That's all. Yun lang. Kasi naranasan niya yun eh. Di ba? Nung time na eto na at stake yung kapayapaan ng mundo, di ba? Dahil dun sa war, yung Japan, yung mga magkakasamang mga gumigera sa Allied Force, silang dalawa ni Roosevelt, Theodore Roosevelt, if I'm not mistaken. Sila yung nag-champion. Dahil sa kanila, hindi nasakop ng Japan at saka ni Hitler. O panahon yun ni Hitler. Kundi, ang pinuno ng si Hitler. Diba? Because of them. Yung peace ay hindi nawala sa buong mundo. So yun lang sinabi niya, never, never, never give up. So when the going gets tough, sabi nga nung battery, the tough gets going because they never give up. So ano man yan, di ba? Kaya yun yung ibig sabihin ng word na breakthrough eh. Alam mo yun? Sinabi natin, nagkaroon ako ng breakthrough. Nagkaroon ako ng spiritual breakthrough. Anong ibig mong sabihin doon? Nagkaroon ako ng financial breakthrough. Anong ibig mong sabihin doon? Nagkaroon ako ng emotional breakthrough. Anong ibig mong sabihin doon? Kasi pag sinabi mong breakthrough, merong parang wall
di ba, na kinakailangan mong i-penetrate para makapasok ka. Kailangan mong wasakin. So pag sinabi mong spiritual breakthrough, mula dun sa parang pagiging backslide, papetik-petik na Kristyano, nagkaroon ka ng spiritual breakthrough, naging strong Christian ka na nagsiserve sa Panginoon. Financial breakthrough, meaning mula dun sa pagiging poor, pagkakaroon ng poverty, nagkaroon ka ng maalwang buhay pinansyal. That is breakthrough. Ano, gusto mo physical breakthrough? Wala dun sa, siguro dun sa pagiging medyo choppy, di ba, naging, ano ka na, karoon ka ng abs. Abs na talaga, no? So, never give up. Be decided, magdesisyon ka, disiplinahin mo sarili mo, i-determine mo sa sarili mo to never give up. Amen? Ano man yung sitwasyon, ano man yung kinakaharap mo, never give up. Sabi natin sa katabi natin, bro, sis, never give up. Lastly, mga kapatid, in conclusion, ito yung conclusion natin. Sabay-sabay nating basahin. Successful people never stop learning. They keep on finding ways to improve themselves and their craft. So, para ma-experience, mga kapatid, yung continuous success, never stop learning. Find ways. No, find ways para improve yung sarili, yung skills, yung craftsmanship, sharpen the axe. Diba? Yun yung sharpening the axe na tinatawag. Amen po yan, mga kapatid. Let's all stand. Tayong lahat ay tumayo. Tawagin natin yung ating worship team. Let's sing a song of praise to the Lord.